Mama Colleen, listener niyo po ako since March last year. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maymay, 32 years old. Gusto ko lang po i-share ang nararamdaman ko po sa inyo. Para po kasi akong na-broken hearted, hindi po sa love life, kundi sa friendship na natapos. Ikwento ko po yung backstory, Mama Colleen. Galing po ako ng Mindanao at nag-transfer po kami ng family ko sa Visayas. At doon na po ako nagpatuloy ng aking pag-aaral sa 3rd year high school. At doon ko po nakilala si Che. Noong una, hindi naman po kami magkaibigan kaagad. Ilang po kasi daw siya sa akin nung una. Kasi nagtatagalog po ako, sila po Bisaya. Magkaiba kasi ang Bisaya sa Mindanao at Visayas. Kaya tinatagalog ko po para po magkaintindihan kami. May iba po siyang circle of friends at iba din po sa kanya. Kumbaga magkaiba po kami ng circle of friends. Hanggang sa unti-unti na po kami nagkakausap. After 2 months, naging close po kami ni Che. At hanggang naging mag-best friend na po kami, as in best friend na solid. Naalala ko po na palagi kami magkasama, naglalakad papunta ng school. Dinadaanan ko pa siya sa bahay nila. Pagdating naman sa school po namin, kami pa rin po ang magkatabi sa classroom at magkasama palagi tuwing recess. Kapag kauwian naman po namin, ganun pa rin po, magkasama pa rin kami. Pag nagkikita namin na malapit na po kami sa bahay nila, bumabalik pa po kami sa dinadaanan namin para lang magkaroon pa ng more time para mag-usap, more time para magkwentuhan. Kapag nasa bahay po, nagkaka-text pa rin po kami. Magkasama po kami sa cutting at pag may pupuntahan po kami ay pinapaalam pa po namin sa isa't isa dahil nga may tiwala po sa amin ng magulang namin sa isa't isa sa amin. Kumbaga, ganun po ang level ng aming pagkakaibigan. Ganun na po ang naging routine namin noong 3rd year and 4th year high school. Noong tumungtong na po kami ng college, same course po kami, HRM. Kaya nga lamang po this time, magkaiba na po yung aming section. Hindi na po kami halos magkasama, pero kapag nagkikita po kami sa campus, nagkakausap pa din naman po kami at nagngingitian. Pero naramdaman ko po na hindi na po kami tulad ng dati. May ibang kaibigan na po siya at ganun din naman po ako. Nagkakasama na lang po kami pag pupunta ako sa kanila, kapag may fiesta, o kaya naman kapag may liga. Mas lalo kaming nagkalayo nang lumipat na po siya ng school. Hindi ko na po siya nakikita. Halos kasi busy na po kami sa kanya-kanyang course namin. At nag-nursing na po siya. At ako naman po ay nag-HRM pa din. Nung 4th year college po kami, naging close po ulit kami dahil po yung boyfriend namin nung mga panahon na yon, magkaibigan din po pala. So, nagtagpo din po ulit ang aming landas at doon po nag-start ang unang samaan ng loob ko sa kanya. Inaya niya po ako, Mama Colleen, nasamahan ko daw siyang manood ng singing contests sa bayan. So sinamahan ko naman po siya.
Naglakad lang po kami noon kasi wala naman po kaming masakyan na motor noon at wala ring tricycle na bumabiyahe pa paggabi na. Nung nakalayo-layo na po kami, naramdaman ko po na palinga-linga po siya. Hindi ko po alam pero parang may mali po sa kanya. Pero hinayaan ko lang po, Mama Colleen. At habang naglalakad kami, busy rin po siya kaka-text sa cellphone niya. At nang nakarating na po kami sa bayan, bigla pong may dumating na motor at huminto sa harapan namin. Walang kaano-ano, sumakay po siya at umalis po sila. Iniwan po nila akong mag-isa doon. Sumama po ang loob ko sa kanila kasi pakiramdam ko, nung mga oras na yon, ginamit lang nila ako. Ginamit lang ako para magkita silang dalawa. Agad-agad naman nag-text po ang kaibigan ko sa akin ng, sorry. Sinabihan ko naman si boyfriend na isama ka, pero ayaw niya. Pagkatapos po nung text na yon, nag-text po siya, nag-sorry po, pero ilang months ko po siyang hindi pinansin after that incident. After ilang months at ilang attempt na makipag-usap siya sa akin sa cellphone, pinatawad ko rin naman siya, Mama Colleen. Sila pa din po ng boyfriend niya na yon, pero sa totoo lang, nawala na po yung amor ko sa boyfriend niya na yon sa tuwing kinikwento niya po sa akin. At after ilang months po, Mama Colleen, nabuntis po siya. Ako po yung una niyang sinabihan. Sabi pa niya, 3 lang daw kami ng boyfriend niya ang nakakaalam. Wala po akong sinabihan ni isa. After ilang weeks, nagkasamaan na naman po kami ng loob. At sa sobrang sama ng loob ko sa kanya, sa sobrang inis ko po sa kanya, sinabi ko sa common friend namin na buntis po siya. Oh no! Right at that moment, maya-maya lamang po, may natanggap ako na text galing sa kanya at galit na galit po siya. Pero at the end, nagkabati po ulit kami. At inamin po niya sa magulang niya, finally, nabuntis po siya. Nagpakasal at kinuha po akong ninang ng anak niya. Fast forward, may kanya-kanya na po kaming buhay. May asawa na kami at may anak. Constant naman po yung communication through messenger. Nakapag-abroad po siya, nakapagpatayo na ng bahay at may sasakyan na rin po. At yung chat po namin na kamustahan, naging paunti-unting reply na lang po. Hanggang sa ako na lang po yung nagchat-chat. Puro scene na lang po o minsan pa nga wala pang scene at all. Pero hinayaan ko na lang kasi baka busy or baka wala talaga sa mood mag-reply. Last year po, bigla na lang siyang nag-reply sa akin. At sa pag-uusap po namin na yon ay napunta ang usapan sa ex ko na kaibigan niya din. Nagtanong siya kung kumusta na daw siya. Since magkapit-bahay lang po kasi kami ng ex ko na yon, sinagot ko po siya na okay naman siya. May asawa at anak na din. Engineer ang napangasawa. Dito ako nainis sa reply niya. Dahil ang reply niya, mabuti naman at napunta siya sa tama. Oh no! Sa isip ko po, so ako ba ang mali? Sinabihan ko po siya na sumama ang loob ko sa reply niyang yon. Pero wala na po siyang reply sa sinabi ko. Last week lang nagkita kami ng mga high school friends ko at napag-usapan po namin si Che. Na-open po nila na hindi na rin daw po siya nagre-reply or seen sa kanila at sabi nila,
pag nagre-reply po, parang minamaliit po sila. Bakit tumawa ka? Ulitin natin. So kapag ka nagre-reply po, parang minamaliit po sila. Kaya hinayaan na lang daw po nila. Sa ngayon, Mama Colleen, in-unfriend ko na po si Che sa Facebook. Nasaktan po ako pero at the same time, thankful na din po na kahit ilang years na-experience kong magkaroon ng tinatawag na best friend. Pinagdasal ko na lang po ang best para sa amin. Kailangan ko lang sigurong tanggapin na tapos na po ang season namin ni Che. Nagpasasalamat na rin po ako sa Diyos na pinagtagpo kami ni Che. Dahil isa rin naman siya sa mga dahilan bakit naging masaya ang high school life ko. Siya din ang natatakbuhan ko pag may family problem ako. Naging sobrang masaya ako dahil sa kanya. Pero siguro po, sa ngayon, kailangan ko lang tanggapin na ang chapter namin ni Che ay tapos na. At masakit man sabihin, pero masasabi ko na tapos na ang pagkakaibigan namin. Ito po ang aking kwento. Muli, ako po si Maymay, 32 years old. And this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Reality of adulting. Take to nga. Sabi ng dila ko, tumambling bigla. Reality of adulting. Ganun talaga. Kapag tumatanda tayo, priorities nagbabago. Yung panahon natin, kung dati may time tayo sa kaibigan natin, kung dati napakadami nating time para sa mga kaibigan natin. As we grow older, habang tayo po ay tumatanda at nagbabago yung mga priorities natin, hindi po talaga may iwasan na nasa set aside na yung kung ano yung meron kayo noon. And yan ang katotohanan. You grow apart kasi nga nagbabago yung priorities. At hindi natin pwedeng i-take against that person yung pagbabagong yun. Kasi ganun talaga eh. Siyempre, noong mga panahon na high school kayo, ang buhay nyo talaga pag-aaral, pagkakaibigan, wala pa kayong iniisip na bills ng kuryente, wala pa kayong career na inaalagaan, wala pa kayong mga anak na inaasikaso. But again, kapag tumatanda na tayo, ang focus naman natin this time, bukod sa career natin, sa trabaho natin, ang pamilya na natin. Acceptance na ganun po talaga ang nature ng buhay. If you still connect with your friends, kung palagi pa rin kayo nagkakamustahan, nagkikita, may time para kayo para magkita at lumabas, mag-date na magkaibigan, edi that's good. Very good. Pero kung halimbawang hindi naman na palagi or hindi na talaga mabalik yung ganung routine katulad nung high school kayo, ganun again talaga. Hindi naman talaga intentionally na mangyari yan eh. Kasi ganun ang nature ng buhay. 'Di ba? Ganun ang buhay natin. You drift apart, it happens unintentionally. It's just that na-set aside yung friendship because may other priorities na kailangang i-prioritize. Alam mo, minsan din naman matitest din ang tunay na pagkakaibigan, hindi lang naman sa lagi kayo nagkakwentuhan Hindi sa lagi kayo nagmomol, hindi laging nagbabanding Minsan nga, kahit gaano kayo katagal hindi nagkita, kahit gaano kayo katagal hindi nagkwentuhan, yung friendship remains. Kasi alam mo kung sino talaga yung totoo at sino talaga yung naging totoo sa'yo pagdating ng panahon. Ganun talaga. So I know you are heartbroken. Maaring naapektuhan yung pag-unfriend mo sa kanya sa Facebook dahil sa mga narinig mo, sa mga high school friends ninyo,
'Di ba nagkita kayo ng mga high school friends ninyo na pag-usapan ninyo si Che. Kung sino yung wala, yun yung napag-uusapan. Kaya kung ako sa'yo, baby ko, lesson dito. Huwag kang mawawala sa reunion. Kasi kapag ka nawala ka sa reunion, asahan mo, ikaw ang pulutan. Tama, mali! Di ba? Kung sino yung wala, siya yung napagkakwentuhan. Kaya huwag kang mawawala sa reunion kung ayaw mong ikaw ang mapagkwentuhan. Di ba? So, maaaring nakaapekto yung pagkikita ninyong yan para magkaroon ka ng initiative na i-unfriend na ng tuluyan itong best friend mo. At sa initiative na yon, wala man kayo naging pag-uusap, ikaw na yung nagsarado ng chapter ng buhay ninyo na I'm sure your friend Che is also frustrated or is also disappointed sa naging actions mo. Kung ikaw masama ang loob, in-unfriend mo siya, dahil despite ng pagbe-message mo sa kanya is in zone ka niya. The fact na in-unfriend mo na siya at na-find out niya na in-unfriend mo na siya, I'm sure she is also heartbroken. Ayun nga lang, hindi natin alam bakit nakapagsalita siya ng mga salitang abuti naman. Napunta siya sa tama. Ako feeling ko lang, baka yung mabuti naman napunta siya sa tama, baka wala namang ibig sabihin yun. Baka ikaw lang yung nagbigay ng kulay sa sentence na sinabi niya na yun. Lagi nating tatandaan ka, winner, bebe ko, na yung mga salita na nababasa natin, hindi natin naririnig yun, wala yung emotions. Pwedeng tayo lang yung nagbibigay ng emotions. 'Di ba? Pwedeng tayo lang yung nagbigay ng meaning beyond that context, pero wala naman talagang ibang meaning. Kasi ako, pwede ko tong tingnan eh. Pwede kong bigyan ng meaning itong sinabi niya na mabuti naman at napunta siya sa tama. Ang pwedeng tingin ko dito, at least naghiwalay man kayong dalawa. Sa tama pa rin siya napunta. In a context na mabuti pa rin yung buhay ni ex kahit hindi kayo yung nagkatuluyan. Hindi ko siya titingnan as negatively. Hindi ko siya titingnan na parang napaka-sensitive ko, na parang, ganon, so ibig sabihin masama pala ako. Minsan pagka-sensitive tayo, kunwari may dalaw ka o talagang may hindi lang maganda yung gising mo, ang magiging tingin natin dito, so sinasabi mo na masama ako. Kasi ganyan tayo mga babae. Overthinker tayo, aminin natin. Pero baka mamaya wala naman palang ibig sabihin ito. Baka ang ibig sabihin lang niya is, at least kahit naghiwalay kayo, hindi man kayo ang nagkatuluyan, maganda pa rin yung buhay ni Boy, napunta siya sa tamang tao, but not saying na hindi ikaw yung tamang tao para sa kanya. Can you, gets mo? Diba? Minsan we put meaning, other meanings, doon sa mga salita ng ibang tao kasi nga, we put other emotions through a simple chat. Yan ang mahirap. Kaya nga kapag ka may problema po, ito sa lahat na to, kapag ka may problema ang mag-asawa, magulang, anak, or may problema yung magkaibigan, wag lang tayo makontento na mag-usap ng pa-text o pa-chat lamang. Kung gusto mo talagang maliwanagan kung ano yung gustong iparating ng tao sa'yo, tawagan mo. Kasi ang tawag, alam mo kung ano yung emotions na inilagay doon compared sa text na ikaw lang yung mag-iimbento kung ano yung emotions na ibibigay mo doon. Sa kung ano yung gusto mong ilagay. 'Di ba? It's not how, parang ano yung tag-English nun? It's not how I say it, you say it. It's how you comprehend. Basta yun! Diba? Minsan hindi yun kung paano binasa eh. Kung paano ito sinabi. Nagigets mo? Sana nagets mo kasi ang hirap magpaliwanag. Hindi ko makuha yung tamang words. So yun lang. So again, ganun talaga. May mga tao na nadadaan sa buhay natin but not meant to stay panghabang buhay. That's the reality of life. And the reality of life also, priorities changes. Minsan naakala natin nagbago yung tao, pero ang hindi natin alam, may ibang priority lang siya ngayon na mas kailangan niyang tutukan. At kailangan nating intindihin yon dahil sa pagbago ng panahon,
as we age, sino ba talaga ang magmamatter? I know friendship matters, pero mas mahalaga pa rin ang pamilya na mas kailangan niyang tutukan. Kung yan ang desisyon niya, kung yan yung naging paraan niya, kung yan ang pinili niyang landas, wag na nating i-take against sa kanya. Let's try to understand na lang. Mas intindihin na lang natin siya. Kasi iba-iba tayo eh. Magkakaiba po tayo ng utak, magkakaiba tayo on how we handle or balance things. Magkakaiba tayo kung paano natin babalansehin yung may kaibigan ka na, may time ka, may time ka sa pamilya mo, may time ka pa sa kaibigan mo. May mga tao na hindi kaya yung ganun eh. Kumbaga may mga tao na ang kaya lang nila yung mag-focus sa pamilya. Kasi sa pamilya pa nga lang kulang na eh. Yung oras niya hindi niya na mabalanse eh. Paano pa pag may kaibigan pang demanding? Diba? So, intindihin na lang natin. Again, sabi nga dito ni Maymay, naging sobrang masaya naman po ako dahil sa kanya. At least, sa buhay mo, nakasama mo siya, and you learned a lot from that person. Lahat ng mga taong dumadaan sa ating buhay, come and go man sila, darating, aalis, isipin na lang natin, mapa-ex man to, ka-winner. Mapa-ex, ex-kaibigan, ex-jowa. Magpasalamat na dumaan sila sa buhay natin. Kasi sa pagdaan at pag-alis nila, meron tayong natutunan mula sa kanila. Natutunan para maging better version tayo ng ating mga sarili. Alright? Ka-winner, once again, that is the story of Maymay dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Anong natutunan mo sa kwento ni Maymay? Makisawsaw ka na. Or kung meron ka pang advice para kay Maymay, speak from your heart. Sa aking pagbabalik, sawsaw mo naman ang bibida dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mag-text lamang po 0977-7000-915. Again, 0977-7000-915. Once again, pwede ka rin mag-record ng iyong boses. Pag chinat mo ko sa DJ Mama Colleen on Facebook, may makikita ka po na mikropono na icon. I-record mo yung boses mo, make sure na tahimik ang paligid, ikaw lang, bibig mo lang, boses mo lang ang maririnig para malinaw naming mapakinggan on the air. Once again, sa aking pagbabalik, ikaw ang bibida dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Abangan po ang live ni Mama Colleen sa Facebook ng 91.5 Win Radio. Mamimigay tayo ng papremyo! 2 p.m. Magpe-Facebook live ang mama mo. Mamigay tayo ng up to 3,000 pesos worth of prizes. Again, 91.5 Win Radio Manila FB page.